Si Rick ito. Ayaw niyang mag-shoot ngayon. Pero kinlik mo ang video niya kaya narito siya sa silid. Transparent ito, may ilaw at tuloy-tuloy na tunog sa hangin. Bawal matulog dito. Kahit sandali, bawal. May sensor sa katawan niya 24/7 sa pagbabantay. Isang motibasyon lang. Kung makayanin niya, makakakuha siya ng $10,000. Buong tapang na pumirma si Rick sa papel. Akala niya madali lang kikitain ng pera. Sa unang araw, si Rick ay masigla, sobra pa nga. Tumatalon siya, naglalaro ng medyas, gumagawa ng beat, pumapalo ng daliri sa dingding. Naitala ng mga doktor ang normal na parameter. Kumikilos siya na parang nasa sanatorium. Pagsapit ng ikatlong araw, naging balisa ang kanyang galaw. Paulit-ulit siyang gumagawa ng iisang bagay, lumalakad at bumabalik. Lumala ang reaksyon niya sa tunog at lalong nanginginig ang kanyang mga kamay. Napansin ng mga doktor, ang utak niya ay pumapasok sa stress mode. Pero naniniwala pa rin si Rick na kontrolado. Sa ikalimang araw, anino'y nasa mata, matamlay ang mukha. Natitigagal si Rick sa kakaibang posisyon, biglang gumagalaw. Nalilito siya sa oras, paulit-ulit ang sinasabi. Tumataas baba ang presyon, kumikibot ang kalamnan kahit nakapahinga. Pero kapit pa rin siya. Isang bagay lang ang nasa isip niya, $10,000. Sa ikapitong araw, di na niya napapansin ang liwanag, ingay. Oras-oras siyang nakatitig sa isang punto. Ayon sa doktor, di na makilala ng katawan gising at tulog. Nalulunod ang utak sa mga senyales. Pero totoo pa rin ang premyo, bumubulong si Rick, konting tiis pa at tapos na. Ika-9 na araw, takot siya sa sariling anino. Galaw ng upuan, nanginginig siya. Pilit nagkumot si Rick, wala naman. Minsan, nakatulala siyang bukas ang mata, nawawala saglit. Ito'y microsleep, nagnanakaw ng pahinga ang utak. Ika-11, nasa ilalim na si Rick ng mesa. Nakahiga siyang parang nasa lungga. Tumataas ang pulso, hirap huminga. Kinukuskus niya ang mukha, animoy ginigising ang sarili. Tahimik niyang inulit, kaya ko to. Naaalala pa niya bakit siya naroon. Mahina ang boses niya. Ika-13 araw, takot si Rick sa salamin. Di makilala ang sarili. Mabagal gumalaw, bihira kumurap. Nagsisimulang mawala sa sarili, di sigurado kung umiiral. Ikinuyom ang kamao, maramdaman lang ang katawan niya. Ika-15 araw, gumagapang si Rick sa sahig, tila nasa tubig. Gumagawa ng di pa naririnig na tunog. Nakikita ng doktor ang guni-guni. Di na niya ramdam ang hangganan ng sarili at silid. Sa pulso niya, nakamarka, tandaan ang 10,000. Siya ang sumulat nito para di malimutan. Sa ika-17 araw, inilapag ni Rick ang kahon ng pizza sa upuan at yumukod dito. May kinakausap siya at nakikipagnegosasyon. Isinulat ng mga doktor, nagsimula na ang delusyonal na yugto. Nabubuhay si Rick sa sarili niyang realidad. Dito, lahat ay may kahulugan, maliban sa kasalukuyan. Sa ika-19 na araw, naglaho siya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya mula sa bentilasyon. Punong-puno ng alikabok at galos-galos ang mga kamay. Hindi niya matandaan kung paano siya napunta doon. Sabi niya, nasa bansa ng pera raw siya. Ito na lang ang natatandaan. Araw 21 at hindi kumukurap si Rick. Hindi siya gumagalaw. Parang nanigas siya, ngunit buhay ang katawan niya. Nakatingin siya sa kisame na para bang may nakikita. Napansin ng mga nagmamasid, wala na sa kontrol ang kanyang isip. Araw 23, niyakap ni Rick ang plastik na baso. Kinakausap niya ito, nanunumpa at tumatawa. Ang pagkatao niya ay nagkawatak-watak. Hindi na siya mag-isa, siya ay naging maraming tinig. Kinakausap niya ang sarili na parang iba't ibang tao. Araw 25, gumuguhit si Rick ng pinto gamit ang daliri. Sinusubukan niyang dumaan. Paulit-ulit, hindi niya naiintindihan na hindi siya gumagalaw. Ang silid ay siya na mismo. Malayo na ang pera, ngunit nagpapatuloy ang mga galaw. Gumagana ang reflexes, ngunit hindi. Sa ika-27 araw, puno ng malalambot na laruan ang buong silid. Si Rick ay nakaupo sa gitna nila, nakatingin sa kisame at naghihintay. Hindi man lang siya nagulat. Ika-28 araw, muling nawala si Rick sa paningin. Natagpuan siya sa kisame, nakadikit ng tape. Tahimik siya, walang ni isang tunog. Ang buong katawan ay walang galaw. Hindi na ito panaginip, gising, o tao. Siya ay parang gulaman. Sa ika-29 na araw, nakaupo lang siya. Walang naitala ang mga doktor. Tila maayos ang lahat, ngunit ito ay isang panlilin lang. Sa loob, wala na. Sa ika-30 araw, bumangon si Rick. Tuwid, kalmado, direktang nakatingin sa kamera. At ngumiti siya, dahan-dahan. Nakakatakot, parang nanalo siya. O parang talunan na siya habang buhay. Pinakawalan na siya. Paglabas niya, binigyan siya ng melita na may $10,000. Mahigpit niya itong hawak. Nakalabas na siya. Nagawa niya ito. Naglalakad si Rick sa kalsada. Araw, init, mga puno.
Pero wala siyang nararamdaman. Hawak lang niya ng mahigpit ang pera. At ngumiti. Mag-subscribe kay Rick.